Arriving at Araneta Center, Cubao Station. Paparating na sa Araneta Center, Cubao Station. My name is Raven Asidera. I am better known in the busking scene as the busking nomad because I've been traveling so that I can promote the culture of busking in the Philippines. I like exploring places while exploring my talent then and exploring the people around the Philippines. Yeah. Bakit niyo po pinili mag-bus? I used to do bar gigs, yung mga magpe-perform ka sa isang cafe o kaya isang bar, and usually hanggang late night nagpe-perform ka. Sa busking kasi, ang kagandahan is you have the freedom. You can do whatever song. You can sing whatever song you like, or you can do your own renditions. Hindi ka tali doon sa gusto ng ibang tao. Ikaw yung gagawa ng sarili mong daan. Ikaw tatahak ng sarili mong specialty. So, yun yung kagandahan sa busking. Mayroon siyang freedom. So, time, kasi your own choice of breaks yan eh. So, kung gusto mong pahinga, di ba? Hindi ka masyadong minamadali. Unless, syempre, kailangan may oras din ka naman na ipa-follow. Pero, hindi ka naman niya mamadaliin or hindi ka niya babantayan o kailangan ganito yung oras mo. So, may ganong sense ng freedom. And other thing is, sa busking kasi, nakakanta ko yung original songs ko. Unlike doing a bar gig na may set of 45 minutes lang yan, 3 sets or 2 sets yan, tapos, ang kakantayin mo talaga puro covers. Though I do my own rendition of cover songs, pero iba pa rin yung nakakanta mo yung sarili mong song. Kailan po kayo nagsimula kumanta po sa mga public places? Ano po yung nagtulak po sa inyo or nag-push po para magsimula? I started doing busking back in 2018. One time, inaya ako ng fellow musician ko, fellow artist. His name is Andre Agas. Talaga siya, taga Baguio talaga siya. So right after our open mics or kapag meron siyang time sa gabi, nagbabusking siya sa Session Road. So wala pang masyadong busker noon sa Session Road. As in, konti pa lang talaga. So most of the time, pag may nakita kang busker dati, either PWD sila or senior citizen sila. Tapos nagbabusking talaga sila para sa kanilang mga needs. Then one time, sabi niya sa akin, "Kuya Raven, busking tayo sa session." So parang hinintay lang na umalis yung pulis. So right after no, nagbusking kami. 1 oras lang yun. Pero sa loob na 1 oras na yun, nakanta ko yung original song ko, pinalibutan kami ng mga tao, wala kaming amplification. Boses lang talaga. So, masaya ako nun. And then, right after nun, every month, umaakit na ako ng Baguio para magpa-open mic. Then, right after open mic, magbabusking ako. Ganon. Bago ako umuwi ng Manila, magbabusking ako. Ganon. When I was starting back in 2017, walang masyadong platforms. Walang masyadong nagbibigay ng chance, di ba? So, ang ginagawa ko noon is nakipag-collaborate ako sa mga local na mga musician, for example, sa Baguio, or sa Pampanga, or Cavite. Tapos, we create communities there. So, we used to do open mics there. So, para mabigyan namin ng platforms yung mga gustong maglabas ng kanilang mga original songs, or gusto nilang kumanta ng sarili ng renditions. Ano naman po yung napipili po pag feel nyo po na dinadaan-daanan na po kayo or regular po kayo? Ang kagandahan ng busking, hindi ikaw yung pipili ng audience mo. Pipiliin ka ng audience. Parang, kumbaga, maraming busker maraming street performer. Pero, hindi naman sa lahat yan ihinto sila Or hindi naman lahat yan magtitip sila or makikinig sila. Or i-video ka, or pipicturean ka, ipopost ka online. Hindi naman lahat yan Though minsan, nakakapanghina din kapag feeling mo parang walang nakikinig, walang umihinto, walang nagtitip. Pero that is part of it.
Parang, yun nga yung magic nun eh. Na, hindi mo kailangan pilitin. 'Di ba? Darating sa'yo. Tayo'y magkaabay at dahan-dahan tumutulas ang kamay ko sa inis mong braso. Nung nag-decide kasi ako ng busking, kasi I used to be a breadwinner. So, nung time na parang naramdaman ko, kaya nang tumayo ng family ko on their own, nasa ako nag-career change. Music is something that I've never tried doing because may stigma na kapag music, walang ano dyan, walang growth dyan. Diba? Or arts, diba? Parang walang growth dyan, hindi kayayaman dyan, or hindi makakabuhay ng pamilya yan, or hindi makakabuhay ng sarili. Medyo nagulat din yung family ko na bakit nga ba nagbabusking or bakit mo ba ginagawa yan, diba? Kasi, or parang ano yan, parang ka bang namamalimos, pero, or masyado ko bang nagpapapansin? Bakit kailangan mong gawin yan? On the other hand, kapag hindi mo kasi in-embrace or hindi mo inilaban, hindi rin talaga nila maintindihan. So, ano din, parang in time, naintindihan din naman nila or nagets din naman nila. Pero, most of the time talaga, people won't really understand your journey. Kasi, as an artist, kung iisipin maigi, malayo na yung narating ng music scene eh. Malayo nang narating ng busking scene din, per se. So, sana lang, yung mga future generations, sana mas maging supportive sila sa arts. Kasi, ang daming magagaling sa Philippines. Kasi, nagdilibot talaga ako, nakaikot na ako kung saan-saan. And nakita ko na maraming malaki yung potential. Yung potential ng music industry natin, sobrang laki. So, hopefully, that, families, future generations will nurture arts, will nurture music, embrace OPM, embrace your local artists. Not just you support them, you embrace them. What's the hardest truth about busking that no one really warns you about? Hardest truth? Pag nag-busking ka, ikaw lang yun. Wala ka dapat ibang asawa, kundi sarili mo. Kasi, yes, there are groups, there are also establishments supporting it, pero walang magpapat in the back sa'yo that you did a good job today. Walang magsasabi niyan sa'yo, kundi sarili mo na. At walang unang dapat maniwala or pumalakpak sa'yo, kundi sarili mo. So, kailangan, yun yung pinaka-hardest na truth. Ikaw lang yan. Walang ibang gagawa niyan. Ikaw lang. Nasa sa'yo yan. 'Di ba? Maatim mo ba na iniikot yung mundo pero hindi ka nag-grow as a person? Sa mga gustong mag-busking, be audacious enough. Have the audacity to do it. Kasi, most of the time, ang iniisip mo is yung iisipin ng ibang tao eh. Yun nga yung kagandahan ng busking eh. Hindi nila kailangan huminto. Hindi nila kailangan makinig sa'yo. You just do you. Pero, syempre, kailangan, aside from having the audacity to do it, you should have a self-awareness. Dapat may self-awareness ka rin na kung nasaan ka na ba. And pangatlo, be humble enough. 'Di ba? Be mentored. 'Di ba? Makinig ka rin. Minsan hindi mo kailangan pakinggan lahat. May mapupulot ka na bagay sa ibang tao. And your character will speak for you. Hi, my name is Raven Asidera. I'm the Busking Nomad. At ito ang Behind the Scenes, Beyond the Streets.